Sa likod nito ang aking buhay EPSA noon. Mo ni mga tindira sa kikiam. Mami. Hindi makita yan fan. Makita. Ayan si Lisa kay para maigo yan sa YouTube si Lisa. Kagwapa ni Lisa i-vlog. Video hindi makita. Kaya tayo guys, ayan, ito yung kikiam at saka fishball dito. Sa Tenero, ikaw kain ako yan, cameraman, boom. kain tayo, masarap to. Kaon ka pa eh. Ew. Ayan guys, so nagluluto sila. Ang dami. Ito po, guys, ito to. Ilan pa dyan ah? Kaon ka? Alam ko na. Kwarta po, hindi tayo mapalit yan. Kasi, monster na talaga yan. Ang isa ka pa punta ko. Hindi tayo mapalit. Laging na-stock guys kasi. Ayan, nandito kami sa sikat, sa may sikat. Dito sa Rosario. So, dito namimili kami ng ulam. So, habang namimili kami ng ulam, lagi kami, hello! Na-stock kami kasi lahat mga kaibigan dito nagtitinda ng mga, hello! Ikaw din, mana sa'yo eh. Hello ate! Ayan, naghahanap kami ng pichay kasi nakabili na kami doon ng karne. So, ayan. Hello Marge! Ayan si Marge Gingging. Hello! Thank you! Mana sa'yo? Thank you! Oh, sige Marge! Ayan. So, ganito dito guys, sa lugar namin. Malapit lang kami sa palengke. So, ayan o. At ngayon naman gusto kong i-share sa inyo ang aking buhay at ang aking mga karanasan noong 15 years old pa lang ako at dito kami naninirahan. Itong palengke na to guys is parang kapitbahay lang namin kung saan dito nakatira ang aking mga parents dito sa Maynila. So ngayon nag-holiday kami dito. Namimili kami ng gulay kasama ang aking mga sisters. Ngayon makikita natin napaka-busy dahil napakaraming taong naninirahan dito. Lalong-lalo na malapit lang itong lugar na to sa EPSA at napakaraming mga factory workers ang naninirahan dito. Galing pa sa iba't ibang lugar. At ngayon naman, tara igala ko kayo sa labas ng EPSA. Nakikita namin na labasan na pala ng mga factory workers. Kaya busy na ngayon. Alam nyo ba ang EPSA ay bahagi ng aking buhay nung 15 years old pa lang ako. Pisa ako magtrabaho dito sa EPSA. I'm from Mindanao. Pumunta kami dito dahil sinundan namin ang aking kapatid at dahil kailangan talagang magtrabaho. Huminto muna ako sa aking pag-aaral at nagtatrabaho ako dito sa EPSA as a factory worker. Dahil 15 years old pa lang ako noon, napakahirap makapasok sa EPSA. Ang ginawa ko, nagpapagawa ako ng mga fake requirements para pwede ako makapagtrabaho sa loob ng EPSA. Ang daming mga kumpanya ang ina-applyan ko. Noong una, nakapasok ako sa album. Nagiging helper ako doon. Dahil hindi ako regular at 6 months contract lang ako, nung time na yun may Koreanong nagkakagusto sa akin. At ewan ko kung nanliligaw ba yun, basta lagi siyang pumupunta sa amin pagkatapos ng trabaho ko. Pumupunta sa bahay namin, nagdadala ng ice cream. Napakabait talaga niya. Isa siyang operator ng album machine. Siyempre dahil bata pa ako noon, takot talaga ako magkaroon ng boyfriend. Lalong-lalo na minsan hindi kami magkaintindihan dahil iba yung salita nila. So one time nung nalaman ng manager na lumabas kami kasama ang aking mga kaibigan sa factory, kumain kami sa labas dahil in-invite kami ni Mr. Lee. Dahil pagkatapos ng aming lunch, uuwi daw muna siya sa Korea. Ayun, yung manager, binigyan kaagad ako ng finish contract at hindi na naagapan. Kaya maghahanap na naman ako ng panibagong trabaho. Buti yung kapitan dito noon napakabait. Pag nakikita niya kami na naglalakad galing nag-a-apply ng trabaho, tinatawag niya ako at binibigyan niya ako ng pera para pamasahe ko daw. Nahihiya ako, ayaw kong tanggapin pero sabi niya utang mo na lang to sa akin, babayaran ko na lang daw pag nagkaroon na ako ng trabaho. Hanggang kinukuha nila ako ng muse sa basketball dito. Pag-a-apply ko naman ng factory, minsan natatanggap ako or minsan subkon or pakyawan ng mga damit. Kung ilang piraso lang ang mauubos ko sa pag-trim, yun ang isasahurin ko. Sa isang linggo, napakaliit lang. Minsan may 500 o 600 pesos lang. Swerte na pag magkaroon ako ng 1,000.
sa isang linggo hanggang nakapasok ako sa isang garments. Month's contract pero mas maganda na rin dahil hindi ko hahabulin yung kikitain ko at dahil arawan, insinas yung sahura namin. At ako isang helper sa isang machinery operator na tagatahi ng mga jacket. Hirap pa rin dahil nagbubuhat ako ng napakaraming jacket noon para dalhin ko sa aking operator. At buti na lang nagkaroon ako ng mabait na operator. Katapos tinitrain ko yung mga tinatahi niyang mga jacket. At one day, kinausap ako ng aming manager dahil gusto nila akong kunin isang representative para sa Miss Son EPSA. Isang beauty pageant kung saan iba't ibang factory worker or mga taga iba't ibang lugar ang aking makakalaban. Nagkaroon kami ng sagala sa loob ng EPSA. Anyway, ito pala yung asawa ko nagtatambay dito kasama yung mga tricycle driver. Ito yung mga katropa niya dito sa Burol or Sikat. Pagkatapos ng sagala, nagkaroon kami ng fashion show or beauty pageant. Ang sponsor ng mga dress ko ang Chunji Garments Incorporated. Hindi ako nanalo at nagulat na lang ako dahil sabi ng papa ko yung previous na barangay captain naghahanap sa akin. Ang dahilan daw, sabi ni Mayor ako daw ang nanalo. Kaya sabi ng papa ko, paano naging panalo kung ngayon lang sinasabi, hindi sinasabi mismo doon sa pageant. Noong time na yun, meron akong cellphone di antenna at one day may tumawag sa akin dahil sekretary daw siya ng mayor at in-invite kami mag-lunch. Pero totoo naman, legit naman, kumain kami sa labas at pagkatapos noon dahil sinabi niya sa akin gusto daw ako ma-meet ni Mayor. At dahil bata pa ako nung time na yun, kaya nakapag-desisyon ako na uwi na lang ako muna sa Mindanao. At pagkatapos noon, nag-resign ako sa aking trabaho. Ayaw nga akong payagan ng manager. Kaso lang, wala siyang magawa dahil ang dahilan, gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa aming probinsya. Hanggang nakatapos ako ng criminology. At ngayon, may asawa na ako, may mga anak. Nandito na kami ngayon sa Australia. So, masaya na ang aking pamilya. Masasabi ko lang, napaka-bless ko. Kaya thanks God dahil binigyan niya ako ng magandang buhay, masaya at puno ng pagmamahal sa aking pamilya. At pabisita-bisita na lang kami dito sa Pilipinas sa tuwing Pasko. Dito kami nagsiselebrate ng Christmas kasama ang aking pamilya. At bumalik ang aking parents 2008 dito sa Maynila. Hello guys, kakalabas lang namin, nag-Jollibee kami yan. Hello. At pagkatapos naming mamili ng gulay at gumala sa EPSA at ngayon nandito ako sa Robinson. Malapit lang to sa bahay namin. Dahil yung lugar namin na paligiran ng mga shopping center, merong SM, Robinson, at marami pa ang ibang shopping center na pwede naming puntahan. Nga sabi nila, mahirap daw ang Pilipinas. Paano natin masasabi na mahirap ang Pilipinas? Napakadaming shopping center or malalaking shopping mall. Si Baste, yung anak ko, napakahilig mag-Jollibee kaya dinadala namin dito sa Jollibee dahil gusto daw niyang kumain ng Jollibee. Alam nyo guys, when I was 15 years old nung nagtrabaho pa ako dito sa EPSA, dapat talagang mga malalaking shopping mall dito. Kaya noon, pag may gusto kaming bilhin, pupunta kami doon sa SM Imus at doon kami mamili. Kaya medyo malayo at ngayon, napakalaking improvement na dito. Napakadami ng mga shopping center, shopping mall na pwede nating puntahan. Kaya more fun in the Philippines!